Imagine your beloved school suddenly announces it's closing down. What will you do? Hero TV brings you our featured dubbers of the month. Love Live, School Idol Project. Yung Love Live, istorya siya ng isang school na malapit na actually magsarado dahil kulang na yung enrollees. Well, yung ibang mga estudyante, affected sila dun sa closure na nabalitaan nila. Learning that school idols are popular, Honoka and her friends start up a school idol group called Muse in order to attract new students. Yung Love Live, parang isang event kung saan magko-compete yung mga idol groups. Kaya School Idol Project kasi naging project ito nitong grupo nung taga Otonokizawa Academy. Now, let's hear from the Pinoy seiyus of Love Live, School Idol Project. Si Honoka. Tatlo sila magkakaibigan kasi. So, parang siya yung leader ng group. Tapos, nalaman niya na magsasara ng school. Siya yung masyadong apektado. Ay, naku naman. Sana yung kapatid ko dito na siya mag-aral next year. Si Umi, sporty siya eh. So, mas parang medyo, hindi naman boyish, pero mas malaki ng konti yung timbre ng boses niya. Si Umi, isa siya sa kaibigan ni Honoka simula nung bata pa. Sa grupo, siya yung pinakamatalino, magaling sa sports, magaling siya sa archery. Siya yung disciplinarian sa kanilang magkakaibigan. Pero siya rin yung pinakamahiyain. Ang role naman niya sa Muse, dahil magaling siyang gumawa ng tula, siya na rin yung nagko-compose ng mga kanta niya. Unexpected talaga to. Si Kotori pupunta siya sa ibang bansa para mag-aral. Wait! Before we introduce other voice actors of this anime, did you know that Love Live is the debut project of our dubbing scholars from Dubbing Academy Season 4? You don't believe us? Well, see this! KL, actually nung una, siya yung bet ko dun sa character talaga kay Kotori. Kasi mas nakaka-express siya nung mga reactions, na mabilis. Tapos mabilis rin siyang bigyan ng instructions. Pag sinabi mong ganito, nakakahabol kagad siya. So, si Kotori, isa siya sa mga matalik na kaibigan ng bida na si Honoka. Tatlo kasi sila. So, sa grupo nila, siya yung maasikaso, malumanay na tipo ng kaklase. Masayahin siya, mababaw lang yung kaligayahan niya. So, madali siyang matuwa, madali din siyang maapektuhan kapag malungkot yung mga tao sa paligid niya. Yun yung overall na character ni Kotori. Honoka! May kailangan pa pala akong dapat bilhin. Kay Gia, napaka-fresh nung boses. So, mas bagay sa kanya yung mga younger na roles. That's why binigay ko sa kanyang role yung mas mga bata. So, yung sister nung isang character doon, ang binigay ko sa kanya. Ang character ko ay si Arisa. Siya yung nakababatang kapatid ni Erichi. Fan talaga siya ng Muse. Siya din yung isa sa dahilan kung bakit naging part yung ate niya ng Muse kasi nakikita ng ate niya sa kanya na gustong-gusto niya yung idol group sa school nila. Oo! Mag-aaral naman ako mabuti! After nung Dubbing Academy, si Miss Teng, nung inaya niya kami mag-audition, kinabahan ako kasi first time, yung mga tinuro niya sa amin, ngayon ko lang mismo actually na-a-apply ng sobra kasi dito, gumanap ako bilang iba't ibang klase ng ugali ng supporting characters. Medyo nahirapan, lalo na pag nagbabago-bago ng boses. Pero yung mismo tinuro niya sa amin na characterization, kailangan mo talaga i-apply pag nagdadub ka na. Thankfully, dahil sa mga natutunan ko sa Dubbing Academy, nakakuha ako ng magandang role. First actual dubbing project ko to. So, syempre, una medyo nakakakaba. Tapos, dagdag na rin yung pressure kasi yung nabigay sa akin na role is yung role ni Kotori, which is isa sa mga bida. So, yun, syempre, ang kasabayan ko ay magagaling na veteran na mismo. So, andun yung pressure na kailangan humabol ka sa level nila. So, yun, natitrain ako na magkaroon or mag-build up ng personality dun sa character na yun. Good thing kasi hindi naman nila nakakalimutan. Pagka nakaharap na sila sa script, alam na nila yung, ay, sandali lang late ako. Ay, sandali lang po-stretch po ako. Ay, sandali lang mali yung reaction ko. Okay. So, hindi naman sila humihiwalay dun sa kanilang napag-aralan sa workshop. Marami silang dapat abangan dito sa Love Live. Tulad nung iba't ibang mga characters, yung encounter nila sa iba't ibang klaseng problema, iba't ibang klaseng challenges sa grupo nila. So, napakaraming matututunan, napakaraming inspiration na maibibigay, lalo na sa mga teenagers. In Love Live's School Idol Project, you will indeed get inspiration while you sing and dance with the 9 members of Muse.
Let's watch Honoka and the Muse save their school with Love Live School Idol Project on these time slots.